malakas. Maganda, maganda. Maganda na ang hatak. So ayun guys, POV drive muna tayo. So may nag-request nito na subscriber natin na mag POV drive daw tayo dito sa Montero. So yan, papunta ako ngayon ng Bulacan branch, ng Seat Avenue Bulacan branch, kasi maghahatid ako ng mga seat cover doon. So let's go. Nagluloko yung 360 ko, nagba-blackout yung sasakyan. Siya nga pala guys, nung nakaraang araw ay pinaritsun ko to kay Sir Leo ng Speedworks Engineering kasi medyo nabibigatan ako sa takbo. Nabibigatan ako sa takbo between 1,500 RPM to 2.5. So pinaritsun ko, ngayon okay na siya. Maganda na siya manakbo ngayon, magaan na siya. In-advise naman ako ni Sir Leo na magpalit ako ng original na fuel filter. Kaya nung nakaraang upload natin, makikita nyo, nag-install tayo ng fuel filter. So yun. Kasi nagpa-retune tayo kay Sir Leo dahil nga medyo nabibigatan ako dun sa takbo between 1,500 RPM to 3,000. So nung time din na yon, medyo matakaw din yung consumption ng diesel. Nag-message ako kay Sir Leo na nasa 5 to 6, 6 to 7 lang yung aking consumption. So ngayon guys, makikita natin dito na tumipid na to. So aabot na to ng mga 8 km per liter. Ganon, 8 to 9. Makikita natin yan mamaya. Papakita ko sa inyo pagdating natin na Seat Avenue Bukawi branch. Makikita natin yung average consumption natin dito na malaki talaga yung pinagbago kumpara sa dati na tune. Kaya pina-adjust ko kay Sir Leo. Tsaka ikaw as driver kasi malalaman mo kung mabigat tapakan yung throttle mo. Ganon. Dapat kasi habang nagda-drive ka, mararamdaman mo yung bigat nung throttle. Mararamdaman mo rin yung gaan. So ibig sabihin, pag may bigat kang nararamdaman, mayroong kailangan i-adjust sa air and fuel natin. Buti na lang nung nagpa-retune tayo, wala tayong binayaran kasi ganun lang naman yun kay Sir Leo. Pag adjust, wala kang babayaran. Pero pag retune, yun meron kang babayaran. Di ko sure kung magkano, pero ganun. So, naka 6.1 km per liter na tayo. Tingnan natin kung ano ang ating consumption pag nakarating tayo ng Bukawi. So, siya nga pala guys, next week, after kong makuha yung Honda City ko sa Ilocos, babiyahe ako ng Cebu. So, sa mga subscriber natin dyan sa Cebu, kita-kits tayo dyan. So, itong Montero yung dadalhin ko kasi ito pang to sa Lubak, 'di ba? So, ang plano ko sana yung MG yung dadalhin ko ng Cebu. Kaso, ang inaalala ko lang doon is wala kasi siyang spare tire. Tapos, ang kalsada ng Quezon ay napakaraming lubak papuntang Bicol. Diba? Dito na ako sa Montero kasi malaki yung gulong, safe siya sa mga lubak-lubak. Katulad sa MG, medyo malaki naman siya pero iba pa rin pag SUV sa long drive. So yun naman ang plano ko, yung MG sana para makatipid ako dahil hybrid. Pero inaalala ko rin yung biyahe kasi wala siyang spare tire. Kumbaga parang hassle naman nun pag biglang nagka-emergency tayo sa gulong, wala tayong pampalit. Diba? Kita-kits tayo sa Cebu, maghahanap ako ng shop doon. So sana makahanap tayo ng magandang location ng shop sa Cebu. Kasi sobrang dami nating customers doon. Maraming nag-order sa atin from dito sa Manila pa, tapos pinapaship namin doon sa Cebu. Tapos, pagdating ko ng Cebu, tatawid naman ako ng Bohol. Hindi ko sure kung itong Montero ay iiwanan ko doon sa amin sa Bohol or iuwi ko. Kasi baka kung sakali man na makahanap tayo ng pwesto doon sa Cebu, plano kong iwanan ko lang muna tong Montero doon para pag uwi ko doon, meron akong magamit-gamit. So, importante kasi yung meron tayong nagagamit pag nandun tayo. Kasi pag nag-rent tayo ng sasakyan, medyo mahal. So, yun guys, traffic. Laging traffic to dito, yung mga papasok ng expressway. So, 6.5 km per liter na tayo ngayon. Medyo matipid yan guys kumpara sa dati na
Ang kagandahan nito, medyo magaan na yung aking throttle. So, walang puwersa. So, dati kasi ano lang talaga to, 6 km per liter lang. So, nung nag-dyno tune kami dati ni Sir Leo, pina-adjust ko rin yon. Pero yung pina-adjust ko sa kanya is yung low RPM, yung baba, yung normal driving. Kasi medyo nabibigatan ako. Pinaliksihan ko sa kanya ng konti. Then after noon, habang dinadrive ko ng dinadrive, yung mid ano naman, yung 1.5 to 3,000 RPM naman, yun yung mabigat, kaya pinaliksihan ko rin siya ng konti. So after ng adjustment ng tune, ngayon ko lang uli siya ma-drive ng expressway. So tingnan natin kung malaki ba ang pagbabago. Kawawa yung Raptor, oh. Lubog yung likod. Na-miss ko na yung city ko sa Ilocos. Sana this coming Sunday ay makukuha na. Kasi palit ng buong likod yun, buong quarter panel. Palit. Malakas. Maganda, maganda. Maganda na ang hatak. Tsaka yung muffler pala, nagpapalit ako ng muffler nito eh. Free flow na siya pero tahimik pa rin. Kasi malaki yung can. So hindi ko na siya nakuha ng video kasi pinag-claim warranty ko lang. Kasi nagpalit ako yung isang muffler ko na dati, yung pasalisi. Ang problema naman ng pasalisi yung butas, nagwi-whistle. Kaya ibinalik ko sa kanila doon sa Mufflerland, Tomas Morato. Nakakairita yung guys, yung nagwi-whistle yung muffler mo. Akala mo UB Express. Ganda na sasakyan natin, Montero, pero yung tunog UB Express yung tunog. Kaya yun, kahapon ba yun? Nung nakaraang araw, Miyerkules, pinalitan ko siya ng bagong muffler. Ganda na. Maganda na ang ating takbo. Smooth na smooth. Kasi napansin ko nun guys, between talaga 1.5 to 3,000 RPM, medyo may galit yung makina, pero yung hatak niya hindi ganoon kaganda. Medyo mabigat. Manual mode natin para check natin yung ating consumption. Ang kagandahan dito pag manual mode ka, mababa yung RPM, matipid. Paddle shift lang natin. Alright, maganda na siyang manakbo guys. Hindi na siya mabigat. Nasa 8 gear na tayo. Ang bilis niyang mag-shift. Actually, mabilis siyang mag-shift. Hindi katulad dati na nahihirapan siya mag-shift. 7.1, 7.4. Traffic yung pabalik natin. Labasan na kasi ng truck. 7.8. Sabi ko sa inyo guys, tumipid na to. Ang sasakyan kasi pag ginagamit mo, maramdaman mo yung pagbabago talaga. 8 km per liter na tayo guys. Kagandahan nito pag nagka-paddle shift tayo, pag bumagal is automatic siyang nagda-downshift. Tapos puro upshift ka na lang. Kahit naka-manual mode ka, kinokontrol pa rin ng ECU yung gears. So downshift lang 8.1. Makaabot pa ng 9 km per liter to. Malalaman natin. Oops, tamang 100 lang. $100 lang tayo guys. Daming sirang spalto dito sa NLEX. Pag kotse yung dala mo dito, bengkong ang abot ng mags mo. 8.4 na tayo. Malapit na. Dati, dito lang sa Mikawayan yung pinupuntahan ko kasi yung shop natin dito sa Malacan branch, Mikawayan branch.
sinarado ko na kasi binenta ng may-ari yung pinagpaparkingan namin. So no choice kundi isarado ko siya. 8.8 tipid. Matipid na siya kumpara dati na 6.4 6.6 ganun. Grabing takaw. Mahal na nga yung diesel, matakaw pa yung consumption. Ako, masakit sa bulsa. $8.9 na. 8.9. Sabi ko na, aabot to ng 9 km per liter. Natansya ko na to kasi sagaan ng throttle. Dati kasi pag tinapakan mo, galit na galit yung makina eh. Pero yung takbo, hirap. Oops, bumaba. 8.8. O, 9.1 na guys. 9.1 km per liter. Lalo sa long drive to, mas titipid to. Matipid na lalo to sa long drive. Kasi nung Luzon, Visayas, Mindanao loop ako, medyo mataas yung consumption ko. Ang takaw. 9.2. Tamang ano lang, 80-100 lang yung speed natin. So, takbong checking ng fuel consumption. 9.3. Abot kaya ng 10. Papa-exit na ako ng ano, nasa Marilao na tayo. Feeling ko aabot tayo ng 10 km per liter. Ayun, pitik-pitik na lang tayo ng gas. Pitik-pitik na lang yung ginawa ko guys. 9.4 9.5. Yung speed natin is 80. So naka-manual mode pa rin tayo guys. 9.6. Sureball to. Aabot tayo ng 10 km per liter pagdating natin ng shop. So exit na tayo ng Philippine Arena. So again guys itong nasa gauge natin hindi pa rin yan ganun ka-accurate. Pero hindi siya nalalayo pag kinumpute mo sa tunay na consumption talaga nung trips divided by liter. Ganda ng suspension nito Profender Queen Series. So ang ginawa ko dito, ang settings ko is parang 5 yung damping dito, tas yung likod 4. 9.8 na tayo. Yung Lexus parang Zenix. Parang Zenix yung style niya. 10 km per liter na tayo guys Sabi ko na, matipid talaga. Dati nung hindi ko pina-adjust yung tune, hindi yan umaabot ng ganyan. Matakaw talaga ang Montero kumpara sa Fortuner. Yung Fortuner ko dati, grabe yung tipid nun. Pero hindi ko naman pinakialaman yung tune kasi noon. Kumbaga stuck na stuck lang siya, naka-ano lang tayo. Naka-exhaust lang. Pero hindi pa rin yun full exhaust Bali naka-downpipe lang. Tapos sinubukan kong pinatanggal yung muffler noon. Medyo hindi ko nagustuhan yung tunog kasi. So ayun. Parang ano lang. Binalik ko siya sa stock muffler. Yung Fortuner ko dati. Inaabangan ko yung guys, yung bagong labas ng Montero. Yun ata yung yung Pajero Sport sa ibang bansa. Pag yun ang dinala dito sa Pilipinas, baka mag-upgrade ako noon. Magko-Fortuner ako. Kasi sabay yan kung maglabas ng bago si Fortuner, maglalabas din ng bago si Montero kasi ganun yan every 10 years. Nagbabago sila ng generation. Kumbaga nag-iiba sila ng itsura ng body. So try natin this last quarter ng 2026 kung
anong itsura ang bagong release nila. Try natin mag-Fortuner ulit. Depende pa rin ha kung gaano kaganda yung ilabas ng Toyota saka sa Mitsubishi kasi ano naman yan eh. Sa mga ganitong wala namang ibang naglalaban-laban na brand. Ito lang naman talaga, Mitsubishi at saka tawag nito, Toyota. Ang Ford kasi iba naman yung price range kasi no. Ayan guys, dito na tayo sa munisipyo ng Bukawi. Gabi dati guys, damuhan lang to dito. Ngayon commercialized na. Marami ng dito may food park. So guys, ngayon na lang uli ako nag-PPOV kasi nawala kasi yung head strap ko dati ng action camera ko. So ngayon nakabili ako ng bago, yun itong gamit-gamit natin ngayon na strap. Kaya makakapag-POV na tayo uli. Mag-POV din tayo dun sa city. Ganda ng tune. Hindi siya mausok. Meron lang konting-konti kasi diesel naman to. Kasi pag nag-tune ka ng dito, yung hindi mausok, walang power yun. Dapat may usok ng konti. Kailangan mong i-reach ng konti yung tune kasi para kung gusto mo ng power, more fuel. Ganun lang yun. So guys, dito MacArthur, ito bypass papuntang Philippine Arena. Yung shop natin ng Bukawi branch nandito lang sa kanto na to. Yan. So may in-installan ngayon na na Innova. Patapos na ata. Patapos naman na. Hirap lang dito, walang parking. So ayun guys, hanggang dito na lang yung ating POV. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.